At ngayon ay ating inaalala muli ang kanyang hindi lang basta yung kanyang kapanganakan. We are celebrating kasi lahat tayo na-bless nito. Amen? Lahat po tayo ay na-bless ng Pasko. Alam na natin ibig sabihin ng Pasko, ang pagkakatawang tao ni Kristo, bagamat hindi niya po birthday on December 25, but we are celebrating this day dahil yung sakripisyo. At makikita nga po natin, kapag Pasko, isa sa mga sikat na nakikita natin yung tinatawag na, ano kaya to? Sabsaban o manger. Kanina pinapaliwanag ko kay Elijah. Meron tayong church mamaya, may manger. What's this manger? Stable? Hindi ko alam yun Stable. Mas maano pala, pareho pala yun, sabsaban. Diba? So makikita natin, medyo na-disappoint lang kanina. Pagtingin, where's Jesus? Wala daw si Jesus, ganyan. So tingnan natin kasi, makikita natin, ano ba yung nasa loob. Because that's the reason, sabi nga kanina, it's about the cross. That's why the Lord Jesus Christ, kailangan niya mag-incarnate o magkatawang tao. So ngayon, tayo pong lahat ay tumayo. At nasa tema pa rin tayo, kay Kristo nakaugat, sa Pasko, magliliwanag. At ngayon, alalahanin natin nung kanyang sakripisyong ito. Ang title po natin ay, testing ko pala, nakalimutan ko. Yan. Yeah. So, ayan po, testing lang muna. Sana gumana. Yan. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Yan. God in a manger. Maaring sa ibang sa iba ay hindi ka tanggap sa kanila to. God in a manger. But we believe that Jesus is God. Hindi lang siya tao. At nito sa liwanag po mamaya ng Philippians chapter 2 verses 3 to 11, makikita natin that really Jesus was born. Jesus is God. Pero basahin muna natin itong Luke chapter 2 verse 7. 1, 2, 3, go. And she gave birth to her firstborn son, and she wrapped him in cloths and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Sa Tagalog naman, 1, 2, 3, go. Laki. Binalot niya sa lampi ng sanggol at hiniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Dahil mas nauunawaan na namin ngayon ang kahulugan ng Pasko. Mas nararanasan namin, Panginoon, bilang mga mananampalataya mo, Panginoong Hesus, ang pagpapala ng Pasko. Kaya ngayong araw na ito, hindi lamang kami dapat makafocus sa pagpapala na ito, kundi magresulta ito sa pagpapasalamat. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mensahe ngayong araw, at sa simbolismo, Panginoon, ng sabsaban, Panginoon, na aming matututunan ngayon. Maraming salamat po, O God. Pagpalain niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, maaari na po tayong umupo. So makikita natin dito, no? So ang focus po natin dito, yung manger, o yung sabsaban, kung saan ipinanganak po ang ating Panginoong Hesus. Noong unang panahon po, no, kadalasan po, no, kung hindi po sa ospital pinapanganak sa bahay, meron ba dito pinanganak sa bahay? Wala. Mga komadrona. O baka meron dito komadrona. Meron ba? Meron ba komadrona? Walang umaamin, ano? So ngayon, mahirap po manganak pag sa sa bahay, dahil nung unang panahon kasi limitado ang ospital. Pero nung panahon nila Lord Jesus Christ, nung siya ay pinanganak sa manger, no choice sila eh. Wala na silang bahay panuluyan or hotel kasi panahon na yung census yun, kailangan nilang pumunta. Hindi tulad ngayon yung census, yung PSA nagbabahay-bahay. Nung panahon na yun, kailangan nilang bumiyahe. Siguro natagtag. Naalala ko dati, meron akong kakilala naninira ng lakad isang 12 hours na naglalakad. Kasi masakit na yun dyan, tapos sinisira na yung pintuan sa ospital. Kasi masakit daw. Tama po ba? Masakit. Pero merong sa atin mga hindi nag-i-struggle sa sakit eh. Pero ano ba yung significance nito? Bakit si Lord Jesus Christ, isa siyang hari, isa siyang Diyos, pero sa sabsaban siya, pinanganak. Doon siya lumagi. 'Di ba? Parang
At yung bagay na yun, isang bagay na hindi maintindihan ng mga tao nung unang panahon. At ngayon, tayo ay mapala dahil malinaw na sa atin. At tignan natin yung significance sa buhay natin ng manger. Paano natin ito maikokonekta sa buhay natin? Ano yung magiging aplikasyon nito sa atin? Ano yung dapat natularan natin sa mensahe na ito nung si Lord Jesus Christ ay pinanganak sa sabsaban? So, 4 na bagay lamang po. So, let's try na maging mabilis. Unang-una po, sa pamamagitan po ng manger, 1, 2, 3, go. It shows the humility of Jesus. Marami hong natisod sa Panginoong Hesus nung panahon na ito. Kasi, ang ine-expect nilang hari ay literal na hari. Mapapansin nyo ba nung, di ba maraming instances sa Bible na si Lord Jesus Christ gusto siyang gawing hari. Tapos anong gagawin niya? Magtatago siya. Sabi niya, hindi pa panahon. Kasi yung pagkakaintindi nilang hari, makikita pa natin ito yung sa Road to Emmaus, di ba yung dalawang sabi nalulungkot sila, namatay si Jesus. Siya pa naman yung magliligtas sa amin, magpapalaya. Saan? Sa bansang Romano. Pero dito, makikita natin the humility of the Lord Jesus Christ. Bilang Diyos, pinakita niya sa atin yung kanyang kakumbabaan, yung kanyang humility. At again, sa liwanag po ng Philippians chapter 2, tignan natin babasahin ko po ng buo para mas makita natin yung konteksto. Sabi dito, sa verse 3, magsimula tayo sa verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. So ano po yung palatandaan ng pagpapakumbaba dito? Paano mo masasabi na mapagpakumbaba ang isang tao? Paano mong masasabi na ikaw ay mapagkumbaba? Iniisip mo yung kapakanan ng iba. Ganun ba tayo? Di ba yung mga magulang madali to eh. Yung mga magulang, minsan kakainin mo na, ibibigay mo pa sa anak mo. Pero, sabi nga nung nakaraan, di ba, yung may nag-share sa atin, si Ate Hana natin, nature din ng tao na maging maging grade eh. Di ba, mayroon pa nga sabi niya, grade 1, grade 2, grade 3, hanggang grade 12. So, talagang nature po talaga ng tao yun eh. Kaya nga, kaya maiunawaan natin, bakit sinabi ni Lord Jesus Christ, na mahalin mo ang Panginoon, that's the most important commandment. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Kasi natural, gusto natin, take lang, di ba? No, not give. Kaya pag wala tayong natatanggap, pag hindi tayo nabubunot sa raffle, nagtatampo tayo. Wala yata pangalan ko dyan mga ganyan. Bakit hindi ako nabubunot sa... Pero, ang pagpapakumbaba, isa pong sign yan, kapag natutunan mo na unahin ang kapakanan ng iyong kapwa. Si Lord Jesus Christ, yung manger, yun po yung ipinapakita sa atin. Iniisip ni Lord Jesus Christ tayo. At sabi pa dito, sa verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Again, naulit na naman yung sinabi sa verse 3. Ay, tayo po, ang pagpapakumbaba, isa ho sa resulta nito, naiisip na natin yung kapwa natin. Hindi na lamang yung sarili natin. Kaya sabi ni Pablo, bilang aplikasyon, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Ano ba yung kaisipan niya? Ito na yung alam na natin dahil kinumpos po ito, nilagyan ng tono to ni Pastor John, At the name of Jesus. At the name of Jesus. Ayun ba yun? Ay, hindi pala yun. Di pa natin natatapos yung yung recording natin. Pero ito, basahin natin, Verse 6, 1, 2, 3, go! Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos, di ba? Jesus, being and very nature of God. Di ba yun, yung mga nakakaalam ng kanta na yan, na binigyan ng tono ni Pastor Joe. Sabi, taglay niya ang kalikasan sa English, nature. Ibig sabihin, hindi siya, di ba merong synthetic, merong chemical na pero ito nature, pag sinabing nature, ito na yung naturalesa niya. Si Jesus Christ, kaya nung sinabi natin God in a manger, talagang Diyos si Jesus Christ, hindi ho nagbabago yun. Pero ito yung kahanga-hanga sa Kanya. Taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Kayo, kung mayaman kayo, pipiliin nyo bang ipanganak sa ayoko magbanggit ng ospital public school na lang. Di ba? Hindi naman tayo naninira. Based on experience. Based on experience lang. Sa lahat sa atin, di ba? Napakahirap po pag ikaw magpunta ka talaga ng public hospital. Agree naman ang lahat, di ba? Based on experience, hindi ho tayo naninira.
Kaya kung may pera ka, mas gugustuhin mo na sa private. Si Jesus Christ, mayaman na siya eh. Panginoon siya eh, tapos sa sabsaban siya ipinanganak. Pero sabi niya, hindi niya ipinagpalitang manatiling kapantay ng Diyos. Hindi ho naaalis ang pagka-Diyos ni Jesus. Pero ano yung sinasabi dito, hindi niya ipinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Unang-una, nung pinanganak siya, hindi siya pinanganak ng merong silver spoon or maganda yung, pwede naman siya ipanganak na siguro, maging magulang niya hari. Pero hindi. Ang magulang niya karpentero. Basahin natin verse 7. 1, 2, 3, go. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Nanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Hanggang doon lang muna. Babasahin natin mamaya yung verse 8. So makita natin dito yung kakumbabaan ni Jesus. Kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Di ba yung greediness, yung pagiging madamot, pagiging sakim, ayaw mong bitawan kung ano yung nasa sayo. Minsan, kahit hindi na sa iyo, kukunin mo pa. At ito yung pinagmumulan ng korupsyon, di ba? Yung milyon-milyon, bilyon-bilyon na pagnanakaw, kahit hindi na sa iyo, kukunin mo pa. Si Jesus Christ, deserve niya yung pagsamba, deserve niya yung kaluwalhatian, pero kusa niyang binitawan yan. Kaya nga nung si Jesus Christ, nung nagpipray na siya sa John chapter 17, verse 5, sabi ni Jesus Christ nung nagpipray siya sa Diyos Ama, Ama, ibalik mo sa akin ang karangalan na nasa akin nung una pa man. Ang kaluwalhatian na nasa akin na noong una pa man. Kasi binitawan niya eh. Pero nung malapit ng si Jesus Christ mamatay sa krus, yun na yung panalangin niya. Yun yung isa sa pinakamahabang prayer na makikita natin sa John chapter 17. Nagpray siya sa Ama, pinagpray niya yung mga disipulo, pinagpray niya yung mga alagad. Sabi niya, ibigay mo sa akin ang aking kaluwalhatian o karangalan na nasa akin na nung una. Ibig sabihin na wala. Tinanggihan niya yung karangalan na yon. Binitawan niya. Yung manger, yung sabsaban, nagpapakita sa atin ng humility ni Lord Jesus Christ. Something that we need to imitate. Sa kagaya ng sinabi sa verse 5, magkaroon kayo ng kaisipan tulad nito ni Lord Jesus Christ. Na bagamat siya'y Diyos, kusa niya binitawan ang kanyang pagka-Diyos. Mga kapamuso, ang Kapaskuhan po nagtuturo sa atin na tayo ay maging mapagkumbaba. At hindi lamang tuwing Kapaskuhan, kundi habang tayo nabubuhay, kasi nasa atin si Kristo. Makita sa atin yung kakumbabaan. Maging halimbawa natin ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa po, ano pa po yung ipinapakita ng Diyos natin na ipinanganak sa sabsaban? 1, 2, 3, go! Malalim Yung empathy po ay, di ba meron sympathy, yung nakikiramay ka. Yung empathy, ibig sabihin nararamdaman mo na kung ano yung nararamdaman niya. Ang alam ko sa idiomatic expression, di ba, yung sinuot mo na yung sapatos ng iba. Yun yung idiomatic expression. Yung apathy naman, ibig sabihin naman ng walang pakialam. Bahala ka sa buhay mo. Pero si Jesus Christ, hindi lamang po sympathy, kundi empathy. Bakit to? Sa paanong paraan na alam ni Jesus Christ yung nararamdaman natin. Na naramdaman ni Jesus Christ yung nararamdaman natin. Sabi po dito, again, basahin ulit natin yung binasa natin kanina. Dito na tayo sa verse 7. 1, 2, 3, go! Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Sabi dito, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, dun muna tayo, ipinanganak siyang bilang tao. Kaya we cannot accuse God na hindi tayo naiintindihan ng Diyos. Yun yung significance. Bagamat all-knowing siya, alam niya. Pero ipinakita niya sa atin, naging tao din ako. Pinagdaanan ko rin yung pinagdaanan nyo. Mas matindi pa nga. Sabi pa nga di ba, sinabi doon sa verse 14, nabasa natin last week sa John chapter 1, verse 14, ang salita ay naging tao, namuhay sa piling namin. Ano yung significance nun? So makikita natin dito. Sa verse 14, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapurong pari na pumasok na sa kalangitan. Ano po yung
Context po nito, di ba, nung unang panahon, kahit hanggang ngayon, di ba, ginagawa to, bago ka makalapit sa Diyos, kailangan mo ng religious leader. O nung panahon nila, tinatawag na pari. Sa panahon natin ngayon, di ba, yung mas malapit to sa confession, di ba? Father, I need to confess. O gusto kong lumapit sa Diyos. Nung unang panahon, ganun po, sa Old Testament, hindi sila makakadirect kay God. They need a religious leader o yung priest nung unang panahon na yon. Pero sabi dito, meron tayong dakilang pinakapunong pari, si Jesus Christ po ang tinutukoy dito, na pumasok sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Siya po yung tagapamagitan, siya na yung mediator. Kung gusto mong lumapit sa Diyos, Ama, kayo tayo lalapit? Una, kay Jesus. Kaya nananalangin tayo sa pangalan ni Jesus, di ba? Pag inuutusan tayo ng magulang natin, inutusan ka ng mama mo, ang sabihin mo sa kapatid mo, kahit ikaw inutusan, sabi ni mama, hugasan mo daw yung plato. Di ba? Kahit na ikaw inutusan, dahil wala namang alam yung kapatid mo, dahil alam niya, sabi ni mama, sige, maghuhugas ako. Pero ito, si Jesus Christ, siya yung tagapamagitan natin. Ama, pakinggan niyo po. Kaya nga sabi, intercessor siya. Sabi sa Hebrews 7:25, intercessor siya. Kaya pag magpipray tayo kay Jesus, idudulog tayo sa Diyos Ama. Ganun po yung larawan. And ito pa, yung amazing. Ang ating, basahin natin. 1, 2, 3, go. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Tinukso siya. Lahat ng klase ng pagsubok, lahat ng klase ng temptation, lahat ng klase ng problema, lahat ng klase ng sakit na pwedeng maramdaman ng tao ay naramdaman niya. Napagbintangan siya, sinaktan siya. Nung unang panahon, wala pang social media eh. Ang dami nagbabash sa kanya eh. Pero lahat yun tinanggap niya. Napakahirap po, di ba, pagka nababash ka. Di ba, nung sumagot ka lang sa Facebook, nagagaliiti ka sumagot eh. Meron ba dito warprick sa Facebook, mga ganon? Di ba, magbabanatan kayo sa Facebook eh. Tapos, si Jesus Christ, grabe, tinanggap niya lahat yun. Kaya, we cannot accuse God not knowing yung situation natin. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos, hindi mo ako naiintindihan. Wala pa sa kalingkingan ng Panginoong Hesus yung problema natin. Isipin mo, ilang gabi pa lang, alam natin yung mga kasama natin ngayon, salamat sa lahat ng mga nag-design. Grabe, mga napuyat yan, nagpakapagod. Palakpakan nga natin sila. Sabi ko nga simple, parang katulad lang din naman Pastor Joe, simpleng tao. Simple lang, pero napakaganda nung ginawa nila. At marami sa kanila napagod na puyat. Pero alam natin, kung ikukumpara natin kay Lord Jesus Christ, wala ho tayo sa kalingkingan niya. Napuyat din po siya. At habang siya'y napuyat, nililitis siya, pinagduduraan siya, sinasaktan siya, binugbog siya, walang kain, di ba? Walang tulog. Tapos, nung pagdating ng umaga, pinako na siya sa krus. Ilang oras siya nakabayubay sa krus. Buti pag na-esilya elektrika ka, ilang minuto, patay ka na. Pinugutan ka ng ulo, ilang segundo, patay ka na. Pero nakasabit ka sa krus. Naiintindihan ng Diyos yung ating nararamdaman. Dahil ang ating Panginoong Hesus mismo, naging tao siya, nagkatawang tao siya. Iintindihan niya yung tibok ng puso natin. Pag sinabi nating tibok ng puso, yung pagmamahal na nararamdaman natin, yung pains na nararamdaman natin, yung stress na nararamdaman natin, yung depression, makikita natin may mga clue na na-stress, na-depress si Jesus Christ, pero hindi siya nagpatalo doon. Di ba, nung sa sobrang lungkot niya, sobrang anxiety, ano nangyari? Habang nananalangin siya, ano yung pawis na lumabas? Dugo. Nakapag-pray na ba kayo, dugo yung lumabas? O siguro, dumugo na yung ilong natin minsan. Pero yung pawis, makikita natin the humanity of the Lord Jesus Christ shows His empathy to us. Nararamdaman niya yung mga tibok ng puso natin. Kaya sabi dito, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Dahil naiintindihan po tayo ng Panginoong Diyos. Pag tayo lumapit sa Kanya, wag ho tayong mag-atubili, wag tayong magdalawang isip. May mga pagkakataon siguro minsan nahihiya tayong lumapit sa Kanya. Lord, paulit-ulit na lang ako nakakagawa ng kasalanan. Nahihiya na akong lumapit sa iyo.
Sabi dito, huwag kang mag-atubili, lumapit ka. Naiintindihan ka niya. Kailangan ho nating lumapit sa Kanya. At ang Kanyang pagkakatawang tao na nagsimula nung siya'y ipinanganak sa sabsaban, isang patunay ito na nauunawaan ng Diyos at nararamdaman ng Diyos ang nararamdaman nating mga tao. At pangatlo po, ano pang bagay na ipinapakita na ang ating Panginoong Yesus na ipinanganak sa sabsaban? 1, 2, 3, go! Yan, dugtungan na natin kanina, yung binasa natin, sabi dito sa verse 8, di ba? 1, 2, 3, go! Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Grabe, naging masunurin. Nang si Lord Jesus Christ ay ipinanganak sa sabsaban, ito po'y pagpapatunay ng kanyang pagiging masunurin sa Diyos Ama. Ito po yung isa sa pinakamahirap, yung maging masunurin. Tama ba? Kahit sa magulang nga lang natin, minsan nga sa teacher natin, di ba? Pag pinagawan tayo ng assignment, susumbong pa tayo, Di ba? Meron tayong ganyang instance sa teacher. Nag-remind lang, tagal ng bakasyon natin, remind ko lang yung assignment natin, tapos nagsumbong bigla sa, nakatataas. Oh. Ang pagsunod po, napakahirap. Bakit? Kasi, sometimes obedience is against your will. Maraming pagkakataon na ang pagsunod ay napakahirap kasi hindi ito kagustuhan ng puso mo. May gusto kang gawin na iba sa plano ng Panginoong Diyos. Simpleng lang, 'di ba? Pag meron kang crush, 'di ba? Lord, gusto ko na siya. Kaso anong sabi sa Bible? Pananampalataya. Yung kanina, yung giving, napakahirap, marami sa atin. Aminado tayo, nag-i-struggle dyan, nung una pa man. Pero, yun nga, matututunan nating sumunod. Ang sakripisyo ni Jesus nang siya ipinanganak sa sabsaban, ito'y nagpapakita ng kanyang pagiging masunurin. Masunurin sa Diyos Ama, masunurin sa kalooban ng Diyos Ama. Sabi po dito sa John 6:38, ako'y bumaba, si Lord Jesus Christ na nagsasalita, mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Familiar na tayo dito. 'Di ba? Lord, not my will, but your will be done. May mga punto ba sa buhay natin na kailangan nating isuko sa Panginoon? Ano yon? Kadalasan, number 1, yung kasalanan. Yan, sigurado yung kasalanan. Sa totoo lang, minsan mas masarap gumawa ng kasalanan Minsan mas masarap gumawa ng kalokohan. At kapag nasanay ka na gawin yan, napakahirap. Ang pagsunod po ay pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. At ito yung ipinamalas ng ating Panginoong Jesucristo. Sana maging panalangin din natin to, Lord, not my will, but let your will be done. At sabi pa po, nasa na yung ayaw na gumana? Yan. Sabi po dito sa Hebrews chapter 5 verse 7, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan at dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba at sabi po sa verse 8, kahit na siya'y anak ng Diyos. Yung salitang kahit, big word yun. Kasi ngayon sa panahon natin na panahon ngayon na entitlement na tinatawag, familiar ba kayo doon? Deserve ko to, karapatan ko to. Pero si Jesus Christ, hindi niya pinaglaban yung karapatan niya nung panahon na ito. Kahit na siya'y anak ng Diyos. Di ba, pag ikaw anak ka ng mayaman o kaya anak ka ng company, di ba? Yung may-ari ng company, tapos di ka pinapasok sa building na pagmamay-ari nyo. Uy, anak ako ng CEO dito, bakit ayaw mo akong papasukin? Di ba, usually ganyan, gagamitin natin ng pangalan ng ating mga boss. Parang naalala ko dito yung Korean novela, yung di nila alam anak ng boss. Sino yung nasa laptop sila, yung inutusan siya bumili ng kape. Di ba? Di ba hindi niya pinakilala na anak ako ng Ano ba title nun? Hindi ko pa napapanood yun pero lagi ko lang dumadaan. Parang ganun yung larawan.
Hindi niya pinagmalaki. Anak ako ng Diyos Ama, the creator of heaven and earth. Pero sabi niya dito, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Tama po, may pagtitiis po sa pagsunod. Masakit. May sakripisyo. Pero ito po yung mensahe ng manger. Yung simbolo ng si Jesus ay pinanganak sa manger. The manger shows us the obedience of the Lord Jesus Christ, even death on the cross. At yun po yung susunod na, and last na natin. Ano po yung pinapakita? 1, 2, 3, go! Yan. It shows the sacrifice of Jesus. Bakit po? Sabi po sa verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dapat po nating maunawaan, without the incarnation of the Lord Jesus Christ, kung hindi po siya nagkatawang tao, wala hong mamamatay para sa atin. Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus ay kinakailangan para siya ay mamatay. Kaya nga makikita natin sa John chapter 10 verse 18, walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Kusa pong ibinigay ni Jesus Christ. Nung siya ay pinanganak, nagkatawang tao, pinanganak sa sabsaban, hindi po yun tsamba. Hindi po yun aksidente. Everything was planned. Lahat yun ay planado ng Diyos. Lahat yun ay nakadesenyo. Kusang ibinigay. Kung mapapansin natin, di ba, nung inaaresto si Lord Jesus Christ, di ba meron dong isang pagkakataon, sabi niya, kung gugustuhin niya, kaya niyang magtawag ng isang anghel para iligtas siya. Pero hindi niya ginawa. Kasi hindi matutupad yung kalooban ng Diyos. Hindi matutupad yung pagliligtas sa atin. Sabi pa po, sa Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Kaya kailangan po magkatawang tao ni Jesus para siya ay mamatay. Isa pong parang hindi mo maintindihan eh. Parang i-apply mo sa sarili mo. Pinanganak ako. Kaya dito mahalaga po na alam natin yung purpose natin eh. Si Jesus Christ, parang yung sino dito mahilig sa Jollibee Fried Chicken? Isipin mo yun, di ba? Nag-alaga sila ng manok para lang patayin, para makain natin. Sino mahilig sa sa baboy? Ano ba yung mga sikat na ngayon ng kainan ng baboy? Dati kasi yung yung 'di ba nag-aalaga sila ng baboy para lang patayin. Para para may makain. Si Jesus Christ, Diyos na siya, pinanganak lang siya. Para anong purpose niya? Para mamatay. Grabe. Para para tayo ay maligtas. Kaya makikita natin dito, ano yung nakikita natin? Talaga matulis pala talaga, no? Yan, kurot ng tinig. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang Pasko at ang mahal na araw. Kaya yun yung kanina eh. Sabi, Christmas song siya, pero ang title, It's About the Cross. Kasi kung wala hong Jesus na ipinanganak, walang koronang tinik, walang krus ng Kalbaryo, and worst, wala hong kaligtasan. Ito po yung pinaka-essence ng Pasko. Ngayong Pasko dapat mas maging mapagpasalamat tayo dahil tayo merong relasyon sa ating Panginoong Hesus at nagresulta ito unang-una sa pagpapatawad. Pangalawa, nagresulta ito ng kaligtasan. Pangatlo, nagresulta ito ng restoration ng relationship natin sa ating Panginoong Diyos. This is the purpose of Christmas. It's not just about the gift, sabi nga sa kanta kanina. Kaya bilang pagpapasalamat, paano na ang Pasko natin ay nakaugat pa kay Kristo? Paano pa natin pagliliwanagin ang ating Pasko? 3 bagay po na dapat natin gawin bilang aplikasyon. Dugtungan lang natin yung Philippians chapter 2. Ayan. Number 1, kaya ngayong Pasko at habang tayo ay nabubuhay ay 1, 2, 3, go! Si Jesus lang ang dapat nating itaas. Hindi si Santa Claus. Hindi si sino pa man. O yung mga iba pang mga Christmas icon. Kaya nga sabi natin, ngayong Pasko at habang tayo'y nabubuhay, baka kasi ma-misinterpret na naman natin,
Ngayong Pasko dapat si Kristo ang itaas. Dapat habang tayo ay nabubuhay. Ang pagtataas kay Kristo, wala hong pinipiling okasyon. Birthday mo, hindi mo birthday. Graduation mo, hindi graduation. Malungkot ka, wala hong season na pinipili ang pagtaas sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Malungkot ka, itaas mo si Jesus. Masaya ka, itaas mo si Jesus. Nagse-celebrate ka, itaas mo si Jesus. Nagdadalamhati ka, itaas mo si Jesus. Dahil walang season na pinipili. Dahil ang pagliligtas ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, hindi siya namimili. Diba? Amen. Thank you, bro. Sabi dito sa verse 9. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Just imagine, yung Diyos Ama, itinaas siya. Tapos, sino ba tayo para hindi itaas si Jesus? Yung Diyos Ama na nga na itinaas siya eh. Kaya salamat sa inyo kasi gumising kayo ng maaga. Dahil alam nyo, dahil 6 a.m. ang worship service natin. Dahil ang purpose again, yung layunin natin, is para itaas po ang ating Panginoong Hesus. Itanghal ang kanyang pangalan. Kaya salamat Kapamuso. Dahil tayo sama-sama rito na itinaas ang kanyang pangalan. Pangalawa po, bilang aplikasyon. Ano yung kailangan natin gawin? 1, 2, 3, go! Si Jesus lang ang dapat nating sambahin. Dapat ang pagpapasalamat na ito, yung sakripisyo na ito ng ating Panginoong Hesus, magresulta ito sa pagsamba. Ano yung kaibahan nito sa pagtataas? Yung una, itinaas natin, itinanghal natin, ibinida natin yung kanyang pangalan. Pero ito, mas malalim na ito, commitment na ito eh. Devotion na ito, na binibigay mo na ang buhay mo sa ating Panginoong Hesus. Sabi po dito sa verse 10, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Just imagine, nasa langit. Sino ba yung mga nasa langit? Angels. Diba? Yung mga kaluluwa na nauna na. Nasa lupa. Pag sinabing nasa lupa, wala hong pinipili ito. Pero lalong-lalo na po tayo na may isip na nakakaunawa, nakaranas sa biyaya ng Panginoong Diyos. Wala ho tayong excuse para hindi sambahin si Jesus. Hindi ho hadlang na konti lang yung pera natin ngayong Pasko para tumigil tayo sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Dahil kung naiintindihan natin, the essence of Christmas is about God loving you, sacrificing Himself na para tayo ay maligtas. And last but not the least, yung verse 11, tingnan natin yung pangatlong dapat natin gawin. 1, 2, 3, go! Si Jesus lang ang dapat na maging Panginoon. Dapat siya lang yung susundin natin. Dapat si Jesus lang ating itinatanghal. Pangalawa, si Jesus yung dapat nating sambahin. Pangatlo, si Jesus lang dapat yung ating susundin. Siya yung maging Panginoon natin. Sabi po dito, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya ngayong Paskong ito at habang tayo nabubuhay, ito po yung maging buhay natin. Ito yung maging lifestyle natin. Lifestyle of obedience, worship, magnifying the name of the Lord. Kaya ngayon po, I invite everyone na tumayo. At namnamin po natin ang mensahe nung it's about the cross. Panoorin natin yung video, namnamin natin yung mensahe, sabayan natin yung awit na it's about the cross.